Pinangangambahang umabot na sa mga kalapit na tourist spot ang oil spill sa Oriental Mindoro na dulot ng lubog na MT Princess Empress. Iimbestigahan naman ng Philippine Coast Guard ang isinumiting Certificate of Public Convenience na may-ari ng lumubog na barko. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Okay. Ito raw ang Certificate of Public Convenience o CPC na ipinakita ng MT Princess Empress sa inspeksyon ng Philippine Coast Guard kaya pinayagan nila itong maglayag noong February 27 bago ito lumubog sa dagat sa Mindoro kinabukasan. Pinost pa ito ng PCG sa kanilang social media account matapos lumabas sa pagdinig ng Senado na wala pang CPC ang oil tanker. This is the Certificate of Public Convenience submitted to us to Coast Guard Station Manila last February 27 nung dumaan yung barko ng motor tanker Princess Empress. Okay? So, 4 na beses nang ginamit ito ng nasabing barko sa mga transaksyon niya sa Philippine Coast Guard. Sa isang dokumento, nakasaad na binibigyan ng CPC ng Maritime Industry Authority o Marina ang RDC Railed Marine Services, ang may-ari ng MT Princess Empress. May kalakip din na desisyon umano ng Marina na payagan ang amendment sa CPC para idagdag ang MT Princess Empress sa fleet ng kumpanya. Pero sa ipinakitang kopya ng PCG, kapuna-puna na wala itong pirma, bagamat may tatak na certified true copy. Iimbestigahan daw ng PCG kung totoo ang dokumentong isinumite ng may-ari sa kanila. Hindi lang siguro na ipaalam dun sa mga kasama dun sa Senate hearing, but the people on the ground, nag-produce kagad sila ng document after na marinig na parang walang CPC. And true enough, merong na-produce na CPC. Ngayon, kung sasabihin na ito'y spurious or walang katotohanan itong CPC, it's up to the company to prove otherwise. Basta sa amin, ito yung pinanghawakan namin. Sa record ng PCG, 4 na beses nang ginamit ng MT Princess Empress ang CPC para makapaglayag pero patuloy daw nilang chinecheck ang lumabas sa Senado na 9 na beses na itong bumiyahe. Hininga namin ang reaksyon ng Marina pero wala pa silang tugon. Wala ring bagong pahayag ang may-ari ng barko. Patuloy ang pagtagas ng langis mula sa lumubog na barko. Pinuntahan ng PCG ang Verde Island para mapaghandaan ang posibilidad na dalhin ng dagat ang langis sa direksyon ng Calapan, Verde Island Passage at ilang coastal area sa Batangas. Magpupwesto na raw sila doon ng oil spill boom bilang paghahanda. Patuloy ding naghahanda ang probinsya ng Batangas, maging ang Puerto Galera, Oriental Mindoro na sikat sa magandang beach nito. Pati sa Northern Palawan na kinabibilangan ng El Nido, Coron, Busuanga, Linapacan at Taytay na sikat sa mga white sand beach. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.